Okay, good morning mga ka-JGA Humble Works. So meron na naman tayo rito ang Rider JFI. Okay, nakikita nyo, binaklas ko yung top, binaklas ko yung side kasi galing daw to sir sa Suzuki. Kasa, Kalamba. Ayan. Suzuki Kasa Kalamba na naman ha, Kalamba. Ayan. Medyo may pagkakaiba lang tayo dito sa mga naging problema ng motor niya. At sabi mo sir is hirap kang magkambyo, hirap din mag-accelerate. Tama. Ngayon, at saka mausok, no? Nag-uusok. So, ayan. Pakita ko lang. Ito yung problema ng kanyang piston. Ayan. May kayod. Maraming kayod. Ayun, no? Nakikita nyo, ang daming kayod. So, tinamaan na yung kanyang piston set, pati yung block, no? So, ipapareboard din yung Conrad. Medyo maugana, malaki na yung play. Sabi ko sa kanya, pag-ipunan. Kasi kulang siya sa ngayon sa budget, no? Although, hindi pa naman ganun kalala yung uga. Slight lang, ayan. Oh. Pag nakita nyo yung uga, ayan. Kita nyo, konting-konti pa lang, no? So, pwede pa naman. Sabi ko sa kanya, after makaipon, balik na lang ulit dito. Then, ito yung isang nakita kong problema. Punta tayo rito. Ayan. Nung binaklas ko to, so, syempre, papakita ko lang sa inyo, no, kung ano yung naging problema. After gawin ni Kasa, so, hindi ko naman sinisisi si Suzuki, no, si Kasa. Hindi lang siguro napansin. O baka mali yung pagkakabalik ng makina. Okay, so tanggalin natin itong bell. Yan. Di ba tinuturo ko, pag ito is dapat ginagalaw natin ng isang guhit. Di ba, ipapantay natin pag ganyan. Pero sa kanya, tinan nyo. Ayun, no. Nagro-rotate. So, hindi napansin siguro, kinabit ng hindi na ilagay yung ngipin sa tama. So, possible, gano'n nangyari. Kasi, pinagawa niya na naman is clutch lining saka yung sleeve. So ngayon, ayan, papalitan namin yung bell. Ito pa isang problema. So malinis naman yung makina eh, ano. Maganda naman yung oil na gamit niya, alaga naman sa langis. Ito isa napansin namin. Punta tayo dito. Ayan, binaklas ko. Ito, papakita ko sa inyo paano sila mag-assemble ha. Tingnan niyo mabuti. Oh. So ayan, tama na may assembly. Ayan, tama na may assembly rito. Ito, nakikita nyo yung kayod. O, hindi pinalitan to. Sabi raw kasi okay pa. Pero kitang-kita nyo, ang daming lining. Ayun, o. Hindi na mabilang. Diba? I-slide na talaga yan. Dudulas na yan. Kasi wala na sa tamang clearance. No? Konting millimeter na mawala rito, malaking epekto sa pag-arangkada. Then, checkin natin, ha. Ito yung pag-assembly nila. O, hindi ko pa ginagalaw. Bubuksan ko. Tignan natin kung tama. Tama ba yung kabit nila? Yan. Oops. Ayun. Yan ha. Kita nyo, baliktad. So, paano yung kabit nito? Dapat, ganito ha. Hindi ganon. Okay? Baliktad to. Pag ganito po yan ha. Yung parang medyo makinis sa ibabaw. Yung medyo magaspang, yung may parang guhit dito sa ilalim, yun yung nasa papasok. Okay? Ganon po dapat ang latag niyan ha. So doon sumablay siya sa pagkaka-assembly ng clutch, no? Nagpalit ng sleeve, nagpalit ng lining, pero hindi pinalitan tong pressure plate, yung front and rear, no? Doon nagkamali. So yan lang, okay naman lahat. Siguro by the next time yung Conrad niya. So yan yung ayusin ko. Bibili muna kami ng pyesa at itatama ko yung pagkaka-assembly. Then, ipaparebor namin yung piston, yung block niya, ire-rebor para magamot tong kayod dito sa kanyang piston set, saka block. Ire-rebor na lang po namin para mas makatipid. Meron po yung SGP na 0.5 mm. Yun lang po yung limit ng rebor nito. Hindi na po pwede mag-exceed pa ron tulad nung nakaraang binlog ko na nasa 51.8. So, lumagpas na ron sa 51.2 or 51.3 na standard ni Suzuki rebor. Lumagpas na po siya. So, hindi daw po pwede. Kasi bakit? Mainit na po yung block nun. Unlike nito, i-rebor ko siya, goods pa rin yan. Pasok. Kasi si Suzuki mismo nag-provide ng 0.5 mm na rebor. Ibig sabihin, alam na ni Suzuki na nagre-rebor tayo kasi nga, nagkakaproblema talaga yung motor. Ibig sabihin, consumable parts, no? Walang forever. Yung nga sinasabi ko, kung gusto nyo forever, display nyo na lang yung motor. Huwag nyo nang gamitin. Dahil ginagamit nyo, expect nyo dapat may masisira. Dapat,
3 years, every 3 years, nagpapacheck kayo, nagpapa-PMS, nagpapabukas kayo ng makina, pinatitignan nyo kung ano yung mga possibility papalitan para hindi umabot sa ganitong malalayong sitwasyon. Ito, 6 years, magsi 7 years, tama sir? So, 6 years mahigit. Ngayon lang nagpa-check si sir. So, last time nagpa-check sa clutch lang, nga lang, sumablay pa yung kabit ng lining, no? Yung sleeve. So, hindi ko naman ninaano si Kasa, kaso nga lang, syempre, ito, ibablog natin para maturuan natin yung mga mali nila o yung pagkukulang nila, itama natin, no? So, yan, sana maging guide to sa inyo na yung ano, hindi porket may certificate sila alam na nila. So, malaki pa rin yung effect pagka may experience ka. So, iba kasi yung experience no? Actual learning 'yon. Yung certificate is by the book. So, natuto ka sa libro, sa lecture. Iba yung actual experience. Doon ka natututo kasi sa actual experience. Mas nalalaman mo, mas napapalawak mo yung paggawa mo. Na mas napapabuti mo. So, ganito lang, no? Share ko lang sa inyo. Isa na naman tong sana matuto naman tayong mag-accept ng kamalian. Ako, tanggap ko naman kung ano yung mali ko Ganun ako. Ina-accept ko yan kasi knowledge yan Another sa akin yun. Hindi ko inaano yan na hindi ako nagkakamali. Nagkakamali rin po ako, nagkukulang din ako. Pero ako marunong akong bumawi sa customer. Ganun lang po ako. Okay, so eto, ayusin namin to at sana kapulutan nyo ng aral itong mga binibigay kong vlog sa inyo. Kasi tulong ko na rin po sa inyo to. Lalo na kung sa malalayo kayong lugar, no? Pwede nyo gawing halimbawa to. Pakita nyo sa mga gumagawa para magkaroon sila ng idea. Kasi yung motor na to is hindi po biro. Itong Rider JFI is hindi ho biro to. Pag isang mali nyo, kahit sa namang motor isang mali yung pyesa, isang mali ng assembly, malaking epekto sa makina. So, yan. So, tatapusin ko ito. Mamaya papakita ko yung after. Maganda naman yung tunog niya, tahimik naman. Yung nga lang, may mga problem sa pag-arangkada, sa pagkambyo, then sa acceleration, saka yun nga, mausok. So, ayusin namin lahat to. Alright, so abangan nyo. After kong linisin, then papakita ko yung pagkamalinis na. So, yun yung cylinder head niya. Ayan. Marumi na rin, no? Ang kapal ng carbon yan. Mga 1 cm, yun yung kapal, nalaglag. Ayan. So, abangan nyo to. Assembling ko muna. Bibili muna kami ng pyesa para magawa ko to. Alright. Okay, so tapos na. At ito na. Yun, malinis pa, sir? Kumukuti-kuti tap. Yan. So, pag sinabing linis, no? Yan. Hindi lang yung loob. So, yan, pati labas. Yan. Mga singit-singit, nilinisin na lahat yan. Sing lahat na. Damay nyo na. Huwag na kayo magtira. Ganun din dito. Yan. Damay nyo na. No? Yan. Linisin na rin natin. Dito. Lipat tayo. Yun. Nilinis. Yung loob. Dapat pati yung takip. Yan. Yung takip mismo, linisin mo na rin. Yan. May mga marka na marumi. Isa na bahala dyan sa susunod. Ayan, ito na yung pyesa. Yan yung bago. Yan yung papalitan. Tapos ito, yung bell na bago. Yan. Yan, naglalak Hindi gumagalaw. Hindi yung umiikot. Di ba? Kanina umiikot sir di ba? Umiikot talaga. Sabi kasi ni Suzuki, pwede pa raw yun ngayon, hindi na pwede sa akin yun. Gumalaw na. So, ayan. Ito. Nakita nyo yan yung makina. I-assemble ko. Yan, nakabit ko na yung piston. So, i-assemble ko na lang muna. Then, tingnan natin yung tunog. Then, yung throttle body pala, lilinisin ko pa yan. Hindi pa yan malinis marumi pa yan. Marumi pa. Lilinisin ko pa yan mamaya. Tapos ko lang muna rito. Then, throttle body naman ko mamaya. Then, papakita namin yung tunog at papatesting ko to kay sir kung ano ba yung improvement. Alright, so ganun lang. Tapos na siya. So, ayan. Check natin yung makina, no? Yun, malikinis na, no? Inside and out. Walang daya yan. Top overhauling lang po ito. Change oil. Saka, side clutch. So, maganda na po yung clutch niya. Na, in-adjust ko na rin kasi ginalaw din daw dito. So, nakita ko hindi kanina. Hindi nakatugma yung adjustment dito. So, in-adjust ko na ulit yan. Balik na ulit sa dati yan. Stuck na ulit yung style niyan. Then, chinek namin. So, wala naman leak. Huwag nyo pansinin to kasi yung
Nagbasa ng langis kanina. Pero dito, ayan, papalitan na lang tong gasket kasi wala kaming mabilhan. Naubusan na stock. Pero ngayon, upon checking, paanda rin natin, no? So, bago na rin yung, bagong linis na rin yung throttle body niya. Ayan, no? Okay, mukhang bago, sir, no? Opo, bago. Ayan. Try natin start. On. On tayo. Off ko muna yung ilaw ko. Ayan. Start tayo. Ito. Pindot. Walang throttle. Yun, no? One click. Then, tahimik na po yung makina. Ayan. Okay, so may mga konting problema pa to, pero by the next time, obserban pa muna ni sir. Then, wala na rin usok, no, sir? Ayan, wala nang usok. At tahimik na po yung makina. Double check natin. Takpak ko yung muffler. Tatakpak ko yung muffler, ha. Ayan, ha. Takpak ko yung muffler. Ayan yung tunog niya. Yo, alright. So, ayan. Tapos na po yung kanyang motorsiklo na galing sa kasa. Gawa daw ng kasa. O, ayan. Ito na yung motor. I-assemble ko na lang. Then, makakauwi na si sir. Sir, okay lang? Show ko? Hindi, sir. Tigisan kay sir? Kabuyaw. Kabuyaw. Ayan. From Kabuyaw, Laguna. Para pagawa lang kasi narinig ko yung pangalan niya na magaling daw. Paggawa ng Raider J. Expert. Ayos. Malinis. Good. Recommended. Okay. So, sir, ano masabi mo rin sa nangyari? Ano yung mga problema? Nakita mo naman, no? Sir, yun nga, yung sa kabit ng kasa, mali-mali, bali-baliktad. Yung? Oo, yung mga... Sa clutch assembly, no? Sablay yung mga pagkakalagay, pati washer, tapos yung o-ring. So, maraming sablay, no? Doon sa bell, yung... Sira. Sira yung git. Imbis na bumabalik. Dire-diretso ikot. So, ayun. Yan yung problema. So, ayan. Okay na to. At napalitan namin ng pyesa. So, Suzuki po yung mga binili namin pyesa. Ayan, no? Kita nyo naman. Ayan yung box. SJP lahat. Air filter. Pati yung kanyang bell. Ayan. Bago na po. Oh. Ayan na. 690 pa nga yung bili namin dito. Medyo tumaas na. Dati 650 lang. Okay. So, ayan lang. At, alright na to. Pwede na makauwi si sir. Makakapaglalamove na ulit. Then, tinuruan ko na rin po siya sa proper maintenance ng motorsiklo. Kasi, dati 2,000, 3,000 odo bago siya mag-change oil. At masama doon, oil lang. Bira pa yung oil filter, no? Tapos yung oil filter, walang o-ring. Napaka-importante ng o-ring. Yung maliit na o-ring na yon sa oil filter, napakalaking silbi sa motorsiklo. So, ngayon, alagaan na sir, ha? Yung mga tinuro ko, yung mga guidelines ko, gawin nyo, ha? Alright, so yun lang po. JJ Humble Works, maraming salamat po sa tiwala.